Nanawagan ngayon ng isang magulang ng mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan matapos samaan ng pana ang kaniyang anak sa loob mismo ng classroom nito. Si Hearted Molina sa balita. Matapos ang nakakatakot na insidenteng halos kumitil sa kaligtasan ng kaniyang anak, may panawagan ang isang ina sa mga paaralan. Unahin ang kaligtasan ng mga estudyante sa bawat aktibidad. Ito ay matapos tamaan ng pana sa bandang leeg ang isang grade 10 student ng Salinungan High School sa Isabela habang nasa loob ng classroom. Ang estudyanteng nasa archery training na sinasabing nakapana sa biktima ay grade 10 din. Talagang yung pakiramdam ko talagang iba na wala nang feeling na talagang black na, talagang wala na. Talagang lahat ng hina, lahat wala na. Nakauwi ako na hindi ko na malayan talaga na naglalakad na parang lutang na talaga. Nung tumawag ako doon nandun na nga sa ospital, yun nga, gulat ako, kala ko konting sugat lang. Ganon. Nung pinakita sa akin is, yung pana is nandito pala, nakatusok na ganon. Yung nandito pa yung pana, tas yung pana ang haba, talagang mahaba siya. Nasa Macau ang ina ng biktima nang matanggap ang balitang nasugat ang kaniyang anak. Agad siyang bumiyahe pabalik ng Pilipinas para makapiling ito. Samantala, hindi rin agad nalaman ng kapatid ng biktima ang nangyari. Kahit magkatabi lamang ang building kung saan sila naroroon. Hindi ko po alam na siya po yung tinakbo po na ambulance. Kasi dumaan po sa harap ko po yung ambulance. Hindi ko po alam na yung kapatid ko po pala yung nasa loob ng ambulance. Yung mga kakilala ko na lang din po yung nakapagsabi na yung ading ko po pala yung tinakbo po. Sa ospital, nangangailangan ng operasyon ang biktima matapos manatili ang pana sa kaniyang leeg. Matapos ang operasyon, nailabas na sa ICU ang estudyante at patuloy na minomonitor ang kanyang kalagayan. Ngayon, mas nakatutok ang pamilya sa kanyang pagpapagaling. Ayon sa ina ng biktima, nagkasundo ang paaralan at ang pamilya ng estudyanteng nakapana na magtulungan para sa recovery ng kanyang anak, kabilang ang mga check-up at iba pang pangangailangan. Nagpa-promise naman po sila na, ayun nga po, na nagkasundo po na lahat hanggang sa makarecover po siya, hanggang sa check-up, sasagutin po nila lahat. Parang hati po yata, parang nag-anuhan po yung school tsaka yung sa nakatama, sa parents po ng bata. Pero higit sa tulong sa pagpapagaling, umaasa ang ina na may matututuhan sa sinapit ng kanyang anak. Lalo na at nasa loob ng classroom ang biktima at hindi kasali sa isinagawang archery training ng tamaan ng pana. Panawagan ng ina ng biktima, siguraduhin na ang mga ganitong aktibidad ay ginagawa sa ligtas na lugar, malayo sa mga estudyanteng hindi kasali sa training. Hiling din niya ang mas mahigpit na pagpapatupad ng safety measures upang walang ibang bata ang makaranas ng takot at sakit na dinanas ng kanyang pamilya. Sinubukan namin hinga ng pahayag ang pamunuan ng Salinungan High School tungkol sa insidente, kabilang ang mga safety protocol sa archery training at mga hakbang para maiwasan ang ganitong pangyayari. Ngunit wala pa silang tugon habang ginagawa ang balitang ito. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng paaralan sa pamilya at ang tulong para sa recovery ng biktima. Hearted Molina para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.